Amen! Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ano po, daman-dama po natin ang init ng Father's Day ngayong umagang ito. Ano po? At bago ang lahat ay binabati po natin ng mga tatay ng ating iglesia po. Happy Father's Day po sa ating mga tatay sa GBC. Atin po ang araw na ito mga kapatid. Okay, araw naman po ng mga tatay ngayon. At alam po natin na kahit may init ay tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pagtamba sa ating Panginoon ngayon pong umagang ito. Okay. Wala pong init-init. Basta magsasamba tayo sa Panginoon ngayon umagang ito. Ano po mga kapatid? Amen. At sa ating pong pagsisimula ay pasalamatan po natin ang nagkaloob po ng napakagandang bulaklak ngayong umaga pong ito. Ayan po ay sa kagandang loob po ni Ate Elisa Bautista. Palakpakan po natin, Ate Eli Bautista. Pagpalain po kayo ng Diyos sa pagkakaloob niyo po ng bulaklak sa ating Panginoon. Okay po, at ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating po may mga birthdays. Okay, ngayon po mismo, June 15, binabati po natin si Sister Leah Salam. Happy birthday po, Ate Leah Salam. June 15, ngayon po mismo. At bukas naman po, binabati natin June 16, Brother Ferdinand Yumena. Happy birthday po, Kuya Ferds Yumena. Bukas na po yan. Sarado ang mabatang. Ayun. Kasabay po niya, June 16 din po, si Sister Mape Nalias. Happy birthday po, Sister Mape Nalias. At kasunod po niyan, June 17. Ayun, June 17. Ang pinakamaganda kong anak, kasi po nag-iisa lang, na babae. Binabati po natin, Sister Claire Angela Comproma. Happy birthday po. Okay, ay kasunod naman po niya, June 19. Ayan. Binabati po natin si Sister Angela Luis Kunsuni. Happy birthday po kay Sister Angela Kunsuni. Okay po, at binabati po din natin ang happy wedding anniversary po kahapon si Ate Lisa and Kuya Jojo Elgarico. Hey! Wala na po. At may visitors po ba tayo? Ayun. Wala naman. Okay. Magsitayo na po tayong lahat at kamayan po natin ang bawat isa. Batiin po natin yung may mga birthdays at batiin po natin yung mga tatay natin. Ano po? Awitin po natin ang ating pong welcome song. You're so welcome. You're so welcome. You're so Christian. Welcome here. You're so welcome. You're so welcome. You're so Christian. Welcome here. Tagalog po. May panghalina kami dito. Panghalina Kristiyano. May panghalina kami dito. Panghalina Kristiyano. Birthday song po. Happy birthday to you. Only one will not do. More than means salvation. How many love you? Amen. At makakaupo na po kayong lahat. At para po sa ating announcement, tawagin po natin ang ating pong pastor, Pastor Lino Binson. Amen. Maraming salamat po sa ating chief. At magandang umaga po sa inyong lahat. Tapat na tapat tayo sa walang power.
Di bale, hindi tayo mapipigilan. Ano? At power lang naman yan eh. So, tayo po ay sasamba naturally. Yeah. Buti nga, meron pang battery ito eh. No? Sana umabot dyan sa preaching. Amen. Salamat po sa inyong lahat na nandito. Bagamat mainit, ay sasambahin natin, pupurihin natin ang ating Panginoon. Ano? Happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday. Ano? Birthday ni kumpare ko bukas. Kaya nag-potluck tayo ngayon. Kasi sasagutin niyo ang sago mamaya. So tuloy-tuloy po tayo. Ano? So today is Father's Day. So happy Father's Day po sa lahat ng katatayan ng Grace Baptist Church. Ano po? At gayon din sa lahat ng katatayan sa mga ibang churches at gayon din sa lahat ng tatay sa buong mundo. You are the heroes of the family. Ano po? At salamat sa inyo sapagkat kayo ay ibinigay ng Panginoon sa amin. So today po ay potluck service. Yeah, Pastor, ano ba yung potluck? Yung tapayan nila. Yung pot nila para wala lalabas, no? So what do you mean by potluck ay dito tayo kakain. Ano? Nagdala tayo ng mga lunch natin. Sabay-sabay tayo kakain mamaya. Ano? Maglagay na lang tayo ng mesa dyan sa gitna. No? Para salo-salo tayo. Yun na yung pinaka-celebration. Joint ba mamaya? Joint? Diretso na pastor. Diretso na lang. So, alauna pa po, magkakaroon ng power. Kaya medyo mamaya, maginhawa na tayo. No? So, potluck service po tayo today, no? At sama-sama tayo kakain after the service. And after that, meron lang po emergency meeting ang council, no? At yung emergency meeting na yon ay patungkol po sa SEC registration, no? Nakausap na namin yung maggagawa ng ating rehistro. Yun po, ang alam po ay siyempre meron konting tawag doon, yung fee. Sasabihin ko sana, talent fee eh. Professional. Ayun, professional fee. So, may professional fee po para wala nang luluwas-luwas pa sa Maynila. Ano? At gayon din kung paano magre-report sa BIR. Non-stock, non-profit naman po tayo. Kaya lang, yung report na yun, for formality, alam nila yung nangyayari sa atin. No? Yung ating mga pinansyal. Iayos na rin po yung formation ng pagkakaayos ng ating pinansyal. No? Siyempre, iba pa lang ano yun, iba pa lang professional fee yun. 8K po yun. Ano? Pero one-time payment lang po. Kasi nga po, after na magawa niya yung pattern, buti na lang, nandyan si Ate Laida kasi sa co-op to, sanay po ito sa mga financial report. Gagayahin na lamang po natin, no? Yung mga susunod na report. Yung report na yun, kung wala namang 3 million, pwede naman po pala ang signature ng ating treasurer. Wala tayong problema, no? So, yan po, unti-unti na natin inaayos ang ating financial, ganyan din ang ating SEC registration ng church para sa ating financial security, no? Para lahat naman po tayo ay nasa ayos. Maiwan lamang po yung ilan na mimitingin ko muna sandali mamaya pagkayari ng service. Nadala mo ba yung names nila, Ate Laita? Okay ba? Maiwan lang po sandali ito mamaya. Ano po? Sana po si Ma'am Roxanne dyan. 5. Okay, mamaya po maiwan lamang si Kuya Gilbert, si Ate Lita, si Ate Baby Reyes, si Ma'am Roxanne, at saka si Akira Binson. Okay, salamat po. So, sali po kayo sandali mamaya sa ating council meeting. Okay, so yun po. Nagpupuri tayo sa Panginoon dahil nakaraos naman po ang ating Daily Vacation Bible School. Palakpakan naman natin ang Sunday School Ministry. No?
Alam niyo po ba, alam niyo ba yung budget nila? Sapat-sapat lang yan. Ano? Halos 11,000 lang. No? Samantalang yung mga dating budget niyan, umaabot ng 40, 50. No? Pero alam niyo, dahil sa kagustuhan nilang mapaganda, yung resulta ng DBBS, hindi na po nakatulog yung mga batang yan. No? Nandito po sila sa bahayan po ng nilaloko ko nga yung anak ko eh. Ano, masarap ba dyan sa bahayan po na? Diyan ka lang tumira, 1 linggo. So, salamat po sa mga nag-sponsor, nagbigay ng pagkain sa mga bata, ng merienda, no? Yung bigas, bigay nila Ate Jenny yun, yung mena, no? So, maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng pledge. Palakpakan natin ang Grace Baptist Church! Ministry na natin yan, by hook or by crook, idadaos yan. Kahit na konti lang ang budget, magkakaroon yan. Ano? Ayun nga lang, siyempre, hindi na siya mahaba. No? Kapag ka may budget, umaabot yan ng 5 days. Ano? Sabi ko kay Jonah, siyempre, yung budget mo medyo konti lang, mag 3 days ka na lang. So, within 3 days, ay na-announce po, napakaganda ng kanilang mga gawa. Ano? Hindi na nga, tulad ng nasabi ko, hindi na nga nakatutulog sa paggawa, ano? At nandito po sila, no? Nagpupuyat, ano? Para i-print, gupitin, idikit, yung lahat ng kanilang mga gamit para sa DBBS. Palakpakan na natin ang mga young people! Hindi mo na sila kailangan bantayan pa, no? Alam na po nila ang kanilang mga gagawin. Ang ibig lang sabihin yan, minana na po yan sa mga nauna. Ano? May natutunan na ang church natin, alam na ang gagawin, hindi mo na kailangan i-detalye, no? Alam ng diskartehan, alam ng budgetan. That's it. Diyan ako natutuwa. Ano? Ang iglesia ito ay naturuan na sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Ano? So maraming salamat po sa inyo. At lahat po ng gawain natin itong summer, nakaraos na. No? Yung camp ng mga young people, yung ating GBC camp. Napakasaya ng GBC camp. May part 2 pa po yun. Ano? Next year. May part 2. Ano? Natuwa ko sa mga gang-gang. Yeah, man. Talaga napatawa ako ng husto. No? So, nabitin po kami sa kanilang drama tawa. May kasunod pa po yun. Amen for that. Nakaraos na po ang mga Pasamba Talent Festival, Sports Festival. Maluwag na yung isip ni Chairman Jomar. Wala na siya iniintindi. Young Props Retreat, Pastor. Okay, yung ay, kailan ba yun? 16 po yata. Parang itong week na to, no? Parang 16-17? Parang ganun po, Pastor. Okay, kung pwede kayo, may retreat po ang mga young professional. Check mo nga. 16-17. Makapag-ugnayan na tayo kay Pastor Jomar. Hindi na siguro sila makapag-camp kasi nga simula na ng aral bukas eh. Simula na ng school. Alright, so ang next po nating tinututukan yung ating SEC registration. Inaayos na po natin yan. And our 50th anniversary. So please include that in your prayers. Kasi po, yan na yung ating highlight ngayon. Kasi ano na lang yan June, July, August na lang. Tatlong months na lang ang preparation natin. So gumagawa po tayo ng newsletter ba? Magazine? Yearbook. So kung na-picture na ba yung family? Mangingi na po kami, Pastor. Mga kapatid, pipicturean kayo per family kasi souvenir to. Pag hindi kayo nagpa-picture, mawala kayo sa souvenir. Doon sa gagawin souvenir yearbook natin. So per family, pa-picture na kayo yung pinakamagandang picture ninyo. Kasi yan na po yung ala-ala natin within 50 years. So, mamaya may picture na ba kami? Marami kami picture sa sa FB. Hindi na lang po kami gano'n. Pwede doon. Kahit yung mga nasa pulpit na lang.
Okay, so yan po ang ating mga isasagawa na at kahit po mainit ay tuloy-tuloy na po tayo ngayon sa ating pagpupuri. Magkano po ba sila? Papawit na lang po. Pawit na lang. Pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon, ano po, at yung pong ating praise and worship, hindi po makatugtog, ano, battery lang po itong gamit natin ngayon. Ihanda na po natin ating mga sarili, ating pag-iisip, ating mga puso sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tawagin na po natin ang ating Chief Deacon. Paawit na lang po. Clippers pa. Okay, mawit tayong lahat. Mawitin natin ang himno bilang 53. Okay, awitin ko natin ang himno 53. Tindig ka para kay Jesus. Tumindig ka para kay Jesus. Tindig ka at kay Jesus. Ready? Sing. Tindig ka at kay Jesus. Tayo ay sumunod. Asin ang pagkatao sa pakikihamon. Tayo'y naniniwala na ang karamihan at nagkakikilaban, hindi nagkakahan. Kay Jesus na sumali, lakas niya'y kami. Wala kang masasabi sa hinamong labis. Kasunod ay isang sa habang paglalakad. Ipaglamas at ang ibalisan. Number 3. Pagtingin at tumayo, ituloy ang nais. Pakinggan mo ang tinig ng nagsisingawin. Pagmamagdaluhan ay puno ng buhay. Ang Diyos ay mapinis at magkakahilan naman. Mawit pa po tayo ng isa. Ito po, 8. Di ko alam ang biyaya. Di ko alam ang dahilan. Ready? Sing. Di ko alam ang dahilan. Biyaya'y nakamtan. Ako masa'y pinahayos na tunay. Ngunit aking naalaman na kanyang laging maiingatan. Aking kaluluwa at buhay hanggang nanay umaga.
Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos at dakila po namin Ama, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga kapatid na idinako mo ngayon, Panginoon, para sumamba, pumuri, dumakila sa iyong pangalan, Panginoon. Puno po sa lahat, Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan na nagawa, sa mga pagkukulang, sa mga bagay na hindi naging kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoon. Patawarin mo po kami sa umagang ito. At dalangin, Panginoon, gawin mo po kaming karapat-dapat sa aming pagpupuri, pagdakila, pagsamba ngayon sa iyong pangalan, Panginoon. Binababa po namin ang aming sarili, tinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang mapapurihan sa umagang ito. Tinataas namin at sinasamba ang iyong pangalan, Panginoon. Hindi man po tiklop ang aming mga tuhod, sa iyo ang pinapataas na papuri, Panginoon. O Diyos, ang dalangin namin, samahan niyo lamang po kami sa buong maghapon na ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, buksan mo po ang aming puso para sa mga salitang gagamitin ay magamit po namin, Panginoon. At salamat po, O Diyos, pinagdiriwang din po namin ngayon, araw ng mga tatay, Panginoon. Salamat po sa mga tatay na ito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Sila po, Panginoon, ang tataguyod ng pamilya. Salamat po, Panginoon, sa kalakasang espiritual, kalakasang pisikal na binibigay mo po sa kanila. Salamat po sa biyayang ito na binigay mo sa aming Panginoon. O Diyos, dahil ko rin sa iyo, Panginoon, ang bawat bahagi ng gawain ngayon, ikaw ang isang mataas at kami ang bababa. Sa bawat bahagi ng aming gagawin, Panginoon, ikaw lamang ang siyang mapapurihan. At salamat po sa buong maghapon na ito. Samahan niyo po kami sa amin pong council meeting, sa amin pong salo-salo, sa amin pong joint fellowship mamayang hapon, Panginoon. Salamat po. Patnabayan niyo po kami hanggang sa matapos po kami. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen at amen.
Amen. Tayo naman po ang lahat magsiawit. Awitin natin 167. Sa Diyos ang luwalhati. Awitin po natin lahat po ng stanza at sa ikauli po ay tatayo po tayo. 167. Sa Diyos ang luwalhati. May po tayo lahat. Okay, ready, say, sa Diyos ang ikaw ay dakila, mundo'y hinahalagan kay inigay. Okay, magandang umaga po. Palayan tayo ng Panginoon sa sandali pong ito na ating babasahin ang aklat po ng Lucas, panatang 15, wala sa talatang 11 hanggang 32. Salita nating basahin, mauna tayong mga sariling atin, susunod ng salitang banyaga. Habang binabasa natin ang ating binabasa, mga kapatid, aklat po ng Lucas, kabanatang 15, mula sa talatang 11. Ganito po ang nasusulat ay mga Tagalog basa. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of food that falleth to me, and he divided unto them his living.
At hindi nakaraan ng maraming araw, at tinipon lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at doon inaksaya ang kanilang kabuhayan sa panuging pagkibuhay. And when he had spent all their his mind famine and lack, and he began to be in want. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamayan sa lupain niyaon. At sinugo niya siya sa kaniyang mga parang upang magpakain ng mga bamon. And he would fain have filled his belly with a husk that the swine did eat, and no one gave unto him. Nadagpat nang siya'y makapag-isip na ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Gawin mo ako tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and fell on his neck, and kissed him. At sinabi ng anak sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. And the father said to him, Bring forth the firstborn, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. At kunin ninyo ang pinatabang buya at inyong patayin, at tayo magsikain at mga katuwaan. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be married. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. And he called one of his servants and asked what these things meant. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang buya dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. And he was angry and would not go with him. Therefore his father's father and entreated. Dadapot siya'y sumagot at sinabi sa kaniyang ama, narito maraming taong nang kita'y pinaglilingkuran, at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos, at gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na umbing upang makipagpagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. But as soon as this thy son was come, which hath devoured all the harlots, thou hast killed for him the fatted calf. At sinabi niya sa kaniya, Anak, ikaw ay panahin na sa akin, at iyo ang lahat ng akin, ang lahat ng sa akin. Sabay-sabay tayo sa talatang 32 mga kapatid. Dapat karapat-dapat matuwan at magansaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mo at ito, at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagkakabasa ng kanyang buhay na salita. Awitin natin ang doxology. Amen.
This was our salvation. Jesus, for our sake, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath. Till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, and the Spirit lived the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Amen. Maraming salamat po sa ating special number ano po. At dito po ako sa baba. Mainit po kasi doon eh. Ano? Binibigyan akong ventilador yung maliit. Sabi ko, wag na, baka bumaksak pa yan. Bumili pa ako ng bago. Ano? Okay naman po dito. Ayan. Open air naman po tayo. So, salamat po sa Panginoon ano po, sa lahat ng may bahagi ngayong umaga sa ating worship service. Bagamat walang power, ay nandito tayong lahat. Bagamat mainit, ano po. Siyempre, tuloy-tuloy po ang pagpupuri natin sa Panginoon. Salamat po sa mga umawit, sa awit ng kababaihan, doon po sa I'm Fine in the Father's Love. Maganda yung awit, ano po. At tamang-tama ngayon ay Father's Day. Salamat din sa mga nagpa-awit, ano. At purihin po ang Panginoon. Amen. Dumako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Luke chapter 15. Pakibuksan po ninyo mga Bible niyo sa Luke 15. Mahaba po yung verses natin, 11 hanggang 32, pero basahin lamang natin ang dalawa. Verse 18 and 19. Pakitayo po tayong lahat at pakisundan nyo na lamang po sa inyong mga banal na kasulatan. Okay, ganito po ang sinasabi.
Luke chapter 15 verse 18. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa muling pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. Naway tulungan po kami, may matutunan po kami, at magawa po namin ito sa aming mga buhay. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na malaya kami magpag-aaral ng iyong salita. Hiling ko lamang po, ikaw ang siyang maging guro namin, sapagkat wala po kaming kaunawaan sa iyong mga salita, kundi mo po kami sasamahan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So these words are from the parable of the prodigal son. So the prodigal son, isa po yan sa parable ng mga nawawala. Lost sheep, lost coin, ano pa ba yung mga ano na yun? Magkakasunod po yan eh. At kasama na rin po dito ang lost son. The parable of the prodigal son. That particularly refers to Israel. Wala pong pinatutungkulan dito sa mga nawawalang yan, kundi yung mga nangawaglit na tupa ng Israel na hinahanap sila ng Panginoon. As the son of the father, who go astray by his own will, until such a time he realized that he was sinned. And now, coming back to his father, asking for forgiveness. What do you mean by this word prodigal? Prodigal means a person who irresponsibly spending money or resources freely and recklessly. Yung mga prodigal, yan yung mga walang patumangga kung gumastos. Piling mayaman, piling one day millionaire, reckless, no? Walang talagang irresponsible talaga ang spending niya. Kita niya naman yung binasa natin. Saan niya ginamit? Ginamit niya lang sa mga kung ano-ano, sa pagsusugal, sa kalayawan, sa paglalasing, sa lahat ng bagay na gusto niya sa buhay. Bagay, kung di ka naman Kristiyano, ano ba naman gusto mo? Di ba kanon, ano? Magsaya, maglasing, ang saya-saya, lalo pag di ka Kristiyano. That's the happiness that he knows, no? Until such a time, naubusan na siya. So this parable taught us a moral lesson about forgiveness. Kita natin, sa laki ng pagkakasala niya, pinatawad pa rin siya ng kanyang ama. And this is also a moral lesson of self-realization na lahat ng nasa atin, di naman natin yan eh. O di ba, minana niya lang yung pera niya, di naman niya pinag-ipunan yun eh. Tayo minsan, ganun din, di naman sa atin, pero kung makakasta tayo, kung makagamit tayo, akala mo, atin. Lahat naman na yan, pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. So that's the moral lesson, self-realization of our own wrongdoings. But the message is not all about the prodigal son. Kasi pag binasa natin ang talinghagang ito, ang nakapokus lang tayo dun sa anak na nagkasala, no? Naiiwanan natin yung tatay or yung ama. By the way, ginagamit po ang mga talinghaga. Ito ay mga karaniwang istorya na nangyayari sa buhay. Ngunit meron itong makalangit na kahulugan. Meron itong mga spiritual lessons na matututunan. We can see here the manifestation of a father's love. Minsan yung prodigal lang ang nakikita natin, ano? Pero yung pagmamahal ng ama talaga,
ang usapan dito. Paano ba makikita yung ginawang pagmamahal ng ama sa kanyang anak? So, children, how's your relationship with your father? Mga bata, okay ba kayo sa mga tatay ninyo? Yan. Bati ba kayo ng tatay nyo? Yan. Close ba kayo ng tatay nyo? Yan. So, napakasarap may tatay. Napakasaya ng may tatay sa pamilya. No. Ako po, grade 5 teacher. And some of my pupils are broken homes. Sometimes it was manifested in their behavior. Merong malungkotin dyan. Meron namang sobrang saya niya, pero pag nagalit sa extreme, yung nagmamanifest sa ugali nila, sa kanilang ginagawa. Minsan, sobrang maramdamin. So, nung tanungin ko sila, wala pala yung tatay niya, nasa malayo. O yung tatay niya, nakahiwalay pala. O yung magkakapatid na kahiwa-hiwalay na po. So, malungkot na po. Pagka ganon, nararamdaman mo yung awa sa mga bata. Mapalad kayo kung nandiyan ang tatay ninyo sa bahay. Kasama ninyo, nakakaulayaw ninyo, nakakausap ninyo, samantalahin ninyo ang panahon. Na po, sapagkat hindi sila palaging malakas. So, as I've said, children, how's your relationship with your father? Are they close enough to you? Minsan, hindi talaga close yung yung tatay at anak. Father and daughter, gano'n. Kasi nga, siguro, nature talaga yun. Pero ang pinakamahalaga, nandun ng magulang. Do you always felt their love and care for you? Yan po yung mga tanong sa mga bata. I hope you will say yes. Now, our topic for today is the manifestation of a father's love. Mga kapatid, ang tatay iba-iba. Huwag po tayo mag-expect. Di naman malambing yung tatay ko. Parang bato yun, walang pakaramdam. Kayo maniniwala, hindi po totoo yun. Ay, yung tatay ko, ay naku, wala kami yun, hindi mo kumikibo yun, wala pa kayalam sa amin yun. Kung kayo maniniwala. No, they do have their own way on how to love you. Meron silang iba-ibang paraan. Meron silang lambing na hindi nyo lang napapansin na po. Alright, let's find out the manifestation of a father's love. Number 1, wala na kasi tayo dire-diretso na lang to. Number 1, it is a love that provides. Yung iba nasa abroad, di mo makasama, pero may pera ka. Ang saya, di ba? Swipe ka lang, oisuksok mo lang doon sa bangko, konting pindot, tutututut. O, yan. That's the love of the Father. Nagpo-provide sila. Kaya nga sila nagpapakahirap di ba? Kaya nga sila malayo. Yung bahay hindi mo makasama, minsan nasa malayong lugar, nagtatrabaho. Opo. This Father that provides, it is the love that they are giving. Tingnan natin. Luke chapter 15 verse 11. And he said, a certain man had 2 sons. May 2 anak. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Ama, bigyan mo na yung mamanahin ko. Gusto ko nang magsarili. Yabang naman ng anak na to, no? Akala mo, kaya-kaya na niya yung buhay. Ang lakas pa ng loob. Lumapit dun sa tatay niya. Give me the portion of goods that falleth to me. Di naman siya kinontra ng tatay niya. O sige, sabi niya, kaya mo na ba? Kung di na kita mapapigilan, di bibigay ko na. And he divided unto them his living. Balot-balot na yung bata, kinuha na niya.
The man in the parable must be a wealthy person. Yung tatay dito or yung ama, malamang mayaman to wealthy person. Why? Because the needs of his two sons are well provided. The younger brother is aware of the portion belongs to him. Alam niya, di ba? Alam niya na pinag-iipunan siya ng tatay niya, pinagtatabi siya, alam niyang merong mamanahin sa mga ari-arian. Aware yung bata This means his father was saving money and possession for him and maybe in preparation of his future. In the same way as your fathers. Tahimik lang sila, hindi sila malambing sa iyo, pero mapapansin mo, nagpo-provide sila ng needs mo. Hanggat maaari nga pag-ipunan ka niya at tinitingnan ka niya kung sa paglaki mo, they provide. Kaya napakahirap pag nawala talaga yung tatay, That's the father in general. They are a good provider. Salamat sa inyo mga tatay. Nagpapagal kayo. Alam kong ginagawa niyo yan para hindi niyo mapabayaan ang pamilya niyo. Isang pinakamasakit sa lalaki, yung pagpo-provide na yan. Medyo madamdamin kami sa ganyan Kami mga tatay, pag wala kaming hanap buhay, masakit sa amin yun, baka di nyo alam. Naramdaman ko yan noong pandemic. How many years na dumaan yun? Diba? Parang 3. Almost 3 years yun Almost 3 years, there is nothing that comes into my pocket. Napakahirap ng ganun. Dinadamdam ng father yun. Pinakamasakit sa kanya yun. Baka hindi nyo lang alam. Because fathers, generally, they're good provider of the family. They're the ones who usually work hard to give all the basic needs of the family. Sila talaga yung nagpapakahirap. Bagamat ngayon, dalawa na Mr. and Mrs. na yung nagtatrabaho. Kasi kailangan na sa panahon ngayon yun Pero in general, talagang yung tatay pa rin ang talagang tinatawag na kumakayod. That's it. That's the first manifestation of Father's love. It is a love that provides. Kaya pag-pray niyo yung mga tatay nyo na lagi silang malakas, lagi silang masigla, babantayin niyo yung mga gamot nila kung iniinom nila. Kasi baka hindi na iniinom yung maintenance Naramdaman ngayon yan ni Ate Lorna because the father of their family was sick. Ramdam na ramdam pamilya. So, maging grateful tayo. Kasama pa natin sila. Nakakausap. Mga anak, magbigay kayo ng panahon sa mga tatay nyo. Minsan kasi, wala kayong pakalam sa mga tatay nyo minsan So, yun, nawawalan tayo ng panahon. Pahalagahan po natin sila. It is a love that provides. Naiyak na tuloy ako. Baka kayo nakatawa, pero nararamdaman ko itong sinasabi ko, Alright, number 2. The manifestations of a father's love. Gumagalang-gal na tuloy yung boses ko dito. Number 2, it is a love that sustains. What do you mean by that sustains? Laging meron. Tanungin niyo si Ate Papi, pag walang trabaho yung asawa niya, ano ramdam ni Ate Papi? Halos bumaliktad din yung isip niya, Kasi apektado lahat. Hindi yan one-time millionaire. Kita niyo, wala pa kabata, meron kayong kinakain. Magkano ba yung bola ngayon?
Magkano ba yun? Magkano diaper? No? Magmula nung maliit ka, alagaan ka, it sustains. Hanggang ngayon, pinapakain ka. Nakatindi nun, di ba? Grabe. Talagang sustainable. Tingnan natin ha. Luke chapter 15 verse 17. Tingnan natin, ano sabi? Luke 15:17. And when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants? Hindi niya kaano-ano to, mga utusan niya lang, mga tagaluto niya, mga driver niya, mga gardener niya. Ano sabi? How many of my father's hired servants have bread? May tinapay, may pagkain. Bread enough, sapat, and to spare, may labis pa. Di naman niya kaano-ano yung mga yun, ano? Mga servants niya lang sa bahay, mga utusan niya, mga manggagawa niya. And to spare, and I perish with hunger, sabi nung anak. Samantalang ako dito, namamatay sa gutom. Kasalanan mo yan, ikaw ang umalis eh. We do sometimes go out with the presence of the Father. In the same way, we go out in the presence of our God. And sometimes we go out in the presence of our Lord Jesus. Nagmamarakuli tayo, nagsasarili tayo, until such a time, naging empty tayo, tapos doon tayo babalik. Ano po? This God that we have sustained us. Kita nyo ha, pansinin ninyo ha, bago gawin ng tao, anong unang ginawa ng Diyos? Magkaroon ng mga halaman. Para kanino ba yung halaman? Para kanino ba yung bunga niyan? Para kanino ba yung oxygen niyan? Para doon sa taong mahal niya. Magkaroon ng mga isda sa tubig. Para sa inyo, sino kakain nun? O di ba siyempre tao? God sustains us. Yan ang sinusustain ng Diyos sa atin. And our Father today sustains us also. Pero provide niya yung lahat tuloy-tuloy, hindi nawawalan. Nagpo-provide yan. Araw-araw may pagkain ka sa mesa. Ano yan? Ang palay na naman, di ako kumakain yan. Arte mo pa. Huwag kayong ganun. I-appreciate nyo kung ano inilapag sa inyo. Kahit paksiw na tulingan yan, kahit paksiw na bangus yan, kahit na yan ay tuyo, kung anong inilapag ng tatay mo, kainin mo, magpasalamat ka sa kanya. Thank you, Daddy. Tuyo ang ulam mo. Thank you, Papa. Di ba? Ang saya-saya noon. Maging appreciative tayo. Yung mga maliliit na bagay na iyon, pasalamatan natin sila. Bakit? Pinagpawisan nila yun. Tagaktak ang pawis nila sa trabaho. The family man in this parable is not a one-time rich person, but has a sustainable wealth that will continue for a good living. Matalino tong tatay na to. See how many hired servants are there in his house. They have enough for their needs, and even a spare is provided. This means that he is a kind and a good person who treated those people inside his household as a family. Yung mga hindi niya kaano-ano, tinitreat niya as a family, sinusustain niya, ikaw pa kaya na anak niya. Kasi mahabagin talaga yung father. Mahabagin talaga yung mga ama. That's it. It is a love that sustains. Ang pagmamahal niya palagi, ang ibig sabihin, hindi na puputol. Mahal ka niya ngayon, mahal ka niya bukas, mahal ka niya hanggang future. Ganon ang mga tatay ko magmahal. Number 3. The manifestation of a father's love. What kind of love that he had? It is a love
that was proven. What do you mean by that proven? Kahit di ko na ipaliwanag yan eh. It was proven. Why? Kasama niya pa siya hanggang ngayon eh. Kayo pa rin ang kapiling niya. Kayo pa rin ang pinag-iisipan niya. Kayo pa rin ang pinaglalaanan niya. It was proven. Tingnan natin, Luke 15:18. Sabi ng prodigal son, I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Anong nasa isip ng prodigal? Uuwi siya. Uuwi. Bakit siya uuwi? Alam niya may pag-asa siya sa puso niya. Nakita na niya yun nung bata pa siya. Siya lang talaga yung suwail eh. It was proven from his mind na nung maliit pa siya, hanggang sa lumaki siya, hindi siya pinabayaan ng tatay niya, hindi siya nagutom, minahal siya. Ay, dumating sa dulo ng buhay niya, babalik ako sa tatay ko. Ang hirap nitong nangyari sa akin. I will arise and go to my father. And sasabihin ko ito, I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy heart servants. Yun sasabihin ko. Pahala na siya kung ano maging reaction niya. Pero alam ko, hindi ako matitiis ng tatay ko. I know him. Yun ang nasa isip niya. The prodigal son knows the heart of his father. It is proven in time as he grows up. He comes with his mind to appeal for mercy. Ganyan naman tayo sa Diyos, di ba? Pag umabot na tayo, nahirap na tayo, wala tayong magawa, ang gagawin natin, babalik tayo sa Panginoong Diyos natin, sa ating Ama, mag-a-appeal tayo ng mercy sa kanyang kahabagan, at alam mo namang hindi kanya matitiis. Though he did not expect of full forgiveness, his hope was in his heart that his father will accept him even as a hard servant. But to his surprise, he was forgiven wholeheartedly. Hindi naman niya inaasahan kasi alam niya, disiplinahin siya, papaluin siya, bibigyan siya ng parusa, o sige, isa ka na lang utusan ngayon, tikas kasi ng ulo mo. Okay na sa kanya yun. Mabalik lang siya, makakain lang siya. Pero hindi lang yan ang ginawa ng Ama. Pinorgive siya. At tinanggap siya ng buong puso ng kanyang Ama. It is a love that was proven. Talagang proven ang pag-ibig ng tatay na ito. Number 4, the manifestation of a father's love. It is a love that never fades. Hindi kumukupas. Laging alive. Laging mainit. Laging nandoon. Laging nakalaan. Never fades. It is a love that never fades. Ano sabi ng Luke 15:20? And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him. Alam nyo, ginagawa ng tatay, lagi nakatingin dun sa gate nila. Wala ba yung anak ko? Pinabukasan, gano'n na naman ginagawa niya. Wala pa rin yung anak ko. Why? It's a love that never fades. Gabi na, asan na yung mga anak mo? Bilangin mo na yan. Kung 5 yan, o pang-4 pa, waka mapapakal, di mapapakal yan, kulang pa ng isa. Magbibilang na ng anak yan. O, minsan, kami, nasa Colombo nun, yung Colombo malaki.
Si Leo, si Bugi, ako, si Sito. Tabi-tabi kami. Tamayin yung tatay ko, nagbibilang. Kulang pa ng isa. Ay, may nawawala pang tupa. No? Ganon sila. Yung pag-ibig nila, nandoon. Ikaw naman nakukulitan ka pa. Ito na naman si tatay, susundiin ako. Korni-korni mo naman, tatay. Wow, ganun ka pa, ha? Kasi mahal tayo ng mga tatay, kaya ganun sila. Lalo na pag nagkaedad na yan. Kahit sa ikapitang buntok, pupuntahan ka niyan, papasyalan ka niyan. No? Ganun sila magmahal. Yung tatay ko, yung matanda na lumuluwas pa. Para lang madala yung anak niya sa Maynila. Nagbibigay sila ng panahon. Talagang naglalaan sila. Because their love never fades. The loving father have always a heart for his lost son. His hope was always there, that one day that his son will come home. His love never fades, as his eyes always afar off to where the place his son gone out of his sight. Kung saan nawala sa paningin niya yung anak na, doon palagi siya nakatingin. Baka sakali lumitaw yung anak niya. Hindi nga siya nagkamali. Isang araw nag-appear yung anak niya. And he goes to him and hug him and kissed him. Kaya tuwan-tuwa yung tatay. Hindi yung kasalanan ang tiningnan ng tatay. Hindi yung pagkakamali, hindi yung pagkukulang, kundi yung pagbabalik ng anak ang pinahalagahan ng tatay. Yung pagbabalik loob ang pinakamahalaga sa tatay. Because his love never fades. Hindi kumukupas. And number 5, the manifestation of a father's love, it is a love that restores. When we say restores, ibigay mo ngayon ng isang kupas na litrato, isang litratong punit or something else na may nawawala na ng kulay, magaling ngayon ang technology. Ibabalik nila yan sa dati. I-restore nila. Bibigyan pa nila ng kulay na napakaganda. Kala mo original. That's the love of the Father. It is a love that restores. Ibabalik ka niya sa dati. Anong sabi ng verse natin? Tingnan natin. Luke chapter 15 verse 22. Tay, sabi nung anak, patawarin mo po ako, nagkasala ako sa langit. Nagkasala din ako sa iyo. Ibilang mo na lang ako isang alipin. Isama mo na lang ako sa iyo mga utusan. Di ko may po yung tatay. Ang sagot niya ito. But the father said to his servant, bring forth the best robe and put it on him and put a ring in his hand and a shoes on his feet. Bigyan niyo sila yung pinakamagandang damit ng balabal. Ibigay niyo yung singsing niya. Ibigyan niyo rin siya ng panyapak. Sapagkat ang anak kong patay, nabuhay na, magsaya tayo. What do you mean by that? The ring signifies sonship. Kung anong pwesto niya, sabi ni Sito, Sunday School, you are positionally saved. Diba? Ipinosisyon ka na. Ganun din to. Ibinalik siya sa sarili niyang posisyon. The lost son who comes back was restored again as a son by giving him the best robe and a ring that signifies a sonship. He also provides a sandals fitted for the children only. Para sa mga anak lang ang shoes o sandals o pangyapak noon. Yung mga servants, bawal ka magpangyapak, servants ka lang. Kaya tayo,
mga servants lang tayo ng Panginoon, pero binigyan tayo ng pangyapa. Ginawa tayo children of God. In the same way, this person the father gave him a sandals that belongs to children only, and not for servants, because servants are barefooted. Lahat sila nakayapa. This shows that forgiveness is a choice to forget. Yung pagpapatawad ng Ama ay isa ring pagpili ng paglimot sa kasalanan ng anak. When the Father forgave us, He forgets. Kinakalimutan na niya. He chose not to remember all of your sins. In the same way, in this prodigal son, it shows that it is the love that restores. Kasi tayo, minsan humihingi na ng tawad, pero hap-hap pa lang ang puso mo. 1/4 lang binigay mo. Pero ang Diyos, pag nagpatawad, wholeheartedly, He forgives and forgets. That's the manifestation of a Father's love. It is a love that provides. It is a love that sustains. It is a love that was proven. It is a love that never fades. And it is a love that restores. You know what? This love, we learned it from the Father. And we learned it from the Lord Jesus. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, muli lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya. Unang-una na sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagmamahal mo, Panginoon. Ito yung pagmamahal, pagmamalasakit na itinuro mo sa amin para sa aming pamilyang Panginoon. And thank you for all of this, Father, na ginagawa nila ang lahat para sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Purihin ka sapagkat tinuruan mo kami nito, Panginoon. Ito yung pag-ibig na laging nagpo-provide. Kahit mahirap, Panginoon, ginagawa po nila. Ito yung pag-ibig na nagsusustains. Kahit kapos na sila, pinipilit pa rin nila magkaroon, Panginoon. Ganun din, it is a love that was proven. Kilala na ang kanilang pagmamahal. At ito rin ang pag-ibig na hindi kumukupas, Panginoon. At ang pag-ibig na nagre-restore. Ito yung pag-ibig na itinuro mo sa amin, Panginoon. Salamat po, natutunan namin ito. Tinadalayan ko ngayon, Panginoon, bawat magulang, mga tatay na nandito, at salamat po sa kanila. Sustain mo po sila, Panginoon. Lalong-lalo na ang kanilang mga kalakasan. Pagmamahal sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa aming mga natutunan. Salamat po sa mga kalakasan na binigay mo sa amin. At Panginoon, samahan niyo kaming patuloy sa mga nalalabing pa po namin gawain. Salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasalamat. Ito po ang aming samot dalangin. At mula doon sa mga pag-iingat sa atin mula sa pagkatisod, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa bawat sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa sandali pong ito ay nais ko lamang pong tawagin ang lahat ng ating mga katatayan sa harapan. Ano po? Para po pasalamatan kayo, i-recognize kayo, at kahit man lang paano ay mabigyan man lamang na kayo ng alaala. Ano po? Alright, tinatawagan na po lahat ng ating mga katatayan dito sa ating harapan. Ano po? Siguro akyat tayo para maluwag. Sandali lang naman ito.
Otoy, dito ka na lang sa baba. Yan. Papakitabi lang po itong mga pulpit na maliliit natin. Punta na po yung ating mga katatayan